Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 4, Week 4, Pagpapahalaga sa pagiging aktibong Pilipino. Para sa unang araw, ang kahalagahan ng gampanin ng pagiging aktibong Pilipino. Ano ang ginagawa ng isang mabuting Pilipino? Ikaw ay isang Pilipino bilang Pilipino. Ikaw ay anak sa pamilya, mag-aaral sa paaralan, kasapi ng komunidad. Bawat Pilipino ay may tungkulin, bata man o matanda. Ano ang ginagawa mo sa bahay? Ano ang ginagawa mo sa paaralan upang makatulong? Bilang anak, paano kayo nakatutulong sa bahay? Bilang mag-aaral, ano ang inyong tungkulin sa paaralan? Sa araw na ito, matututuhan nyo ang kahulugan ng pagiging aktibong Pilipino, kahalagahan ng ginagampanan ng bawat mamamayan. Kahit bata, may kakayahang makatulong sa kaunlaran ng komunidad. Sa tingin nyo, bakit mahalaga ang bawat maliit na gawain? Aktibong Pilipino, mamamayang kusang tumutulong at nakikilahok. Gampanin, tungkulin o responsibilidad. Komunidad, lugar na kinabibilangan ng isang tao. Ano ang kaibahan ng aktibo at tamad? Alin ang nais niyong maging? Si Juan ay isang batang Pilipino na nakatira sa isang maliit na barangay. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising upang ayusin ang kanyang higaan at tulungan ng kanyang ina sa pagwawalis ng bakuran bago pumasok sa paaralan. Kahit minsan ay tinatamad siya, naiisip niya na tungkulin niya bilang anak ang tumulong sa bahay. Sa paaralan, masunurin si Juan sa kanyang guro. Nakikinig siya ng mabuti sa klase at tumutulong sa mga kaklaseng nahihirapan sa aralin. Isang hapon, habang pauwi siya, napansin niyang maraming basurang nakakalat sa kalsada malapit sa kanilang bahay. Kahit walang nag-uutos sa kanya, pinulot niya ang mga ito at itinapon sa tamang basurahan. Si Juan ay maituturing na aktibong Pilipino dahil ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa bahay. Ipinapakita niya ang disiplina sa paaralan. May malasakit siya sa kapaligiran. Ang kanyang mga ginawa ay simpleng gawain, ngunit may malaking epekto sa komunidad. Ang pagiging aktibong Pilipino ay hindi lamang paggawa ng malalaking bagay. Minsan, nagsisimula ito sa simpleng pagsunod sa alituntunin, pagtulong sa kapwa at paggawa ng tama, kahit walang nakakakita. Ano ang maaaring mangyari kung lahat ay gagaya kay Juan? Ang pagiging aktibong Pilipino ay pagganap ng tungkulin, pagmamalasakit sa kapwa at kapaligiran. Ang maliit na kabutihan ay nagiging malaking tulong kapag ginagawa ng lahat. Ano ang ibig sabihin ng pagiging aktibong Pilipino? Anong gampanin ang ginagampanan mo sa bahay o paaralan? Para sa ikalawang araw, mga paraan ng pagtulong sa komunidad. Ano ang mga ginawa ni Juan sa kwento kahapon? Matututuhan ang iba't ibang paraan ng pagtulong sa komunidad. Mauunawaan na hindi kailangang malaki ang tulong upang ito ay maging mahalaga. Pagtulong, voluntaryo, serbisyo, paggawa ng kabutihan para sa iba. Voluntaryo, kusang pagtulong, serbisyo, gawain para sa kapakanan ng komunidad. Ating basahin. Si Maria ay isang batang nakatira sa isang barangay na malapit sa ilog. Isang araw, matapos ang malakas na ulan, napansin niyang nahirapan ang kanyang matandang kapitbahay na maglinis ng bakuran. Kahit abala si Maria sa kanyang taktang aralin, nagpaalam siya sa kanyang ina at tinulungan ang matanda sa pagwawalis
at pag-aayos ng mga gamit. Hindi humihingi ng kapalit si Maria. Masaya siya dahil alam niyang may natutulungan siya. Dahil sa kanyang ginawa, ginaya rin siya ng iba pang bata sa kanilang barangay. Ipinakita ni Maria ang kusang pagtulong, paggalang sa nakatatanda, pagiging voluntaryo. Ang kanyang ginawa ay nagbigay ng inspirasyon sa iba, nagpalakas ng samahan sa komunidad. Pagbibigay ng pagkain, pagtulong sa brigada eskwela, pag-aalaga ng halaman, pagtulong sa kaklaseng nahihirapan. Ang pagtulong ay hindi kailangang may kapalit, nagpapakita ng malasakit, isang katangian ng aktibong Pilipino. Magbigay ng isang paraan ng pagtulong sa komunidad. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang gawaing ito. Para sa ikatlong araw, mga paraan ng pagkikipagkapwa sa komunidad. Ano ang pagkakaiba ng pagtulong at pagkikipagkapwa? Basahin ang kwento. Si Pedro ay may bagong kaklaseng tahimik at mahiyain. Napansin niyang madalas itong mag-isa at walang kalaro. Isang araw, kinausap ni Pedro ang bagong kaklase at inimbitahang sumali sa kanilang grupo. Tinulungan din niya ito sa mga gawain sa klase. Dahil sa ginawa ni Pedro, naging masaya at kampante ang bagong kaklase. Naging magkaibigan sila at mas naging masigla ang kanilang klase. Ang pagkikipagkapwa ay paggalang sa damdamin ng iba, pagkikiisa at pagkikipagtulungan. Para sa ika-4 na araw, pagsasadula ng paraan ng pagkakawang gawa bilang pagpapakita ng pagkikipagkapwa. Ano ang kawang gawa? Maipapakita ang pagkakawang gawa sa pamamagitan ng pagsasadula. Kawang gawa, pagtulong sa nangangailangan. Pagsasadula, pagganap o pag-arte. Isang araw, may nasalantang ng bagyo sa kanilang barangay. Nagtipon ang mga bata at nagbigay ng lumang damit at pagkain. Kahit maliit ang kanilang naibigay, malaki ang tuwa ng mga tinulungan nila. Paghahanda sa pagsasadula, bumuo ng grupo, pumili ng sitwasyon ng kawang gawa, ipakita ang tamang kilos at damdamin. Ano ang mensahe ng inyong pagsasadula? Ang pagkakawang gawa ay isang pagpapakita ng pagkikipagkapwa, katangian ng aktibong Pilipino. Gawain, pagsasadula ng isang sitwasyon ng kawang gawa, pagbabahagi ng natutuhan pagkatapos ng pagtatanghal.